Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Gina. Party. Judge Gina. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumagain, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, balik tayo ngayon sa Ahon 4. At ito yung isa sa mga naiwan kong request video. So shoutout Lobelia Nadwa sa request mong price tag versus a class. I don't know kung kailan pa to, pero meron palang date dito. So August 2025 supposedly mare-review itong battle na to, pero unfortunately marami tayong siningit ng mga nakaraan at hindi natin na-review itong mga natirang or mga pending request video. So yun, big shoutout Lobelia Nadwa, sana active ka pa sa channel at sana mapanood mo pa to, price tag versus a class. Balik muna tayong Ahon 4. Wala na kasi akong ma-review eh, 'di ba? Marami pa naman pero mas gusto ko yung inaabangan ko eh, like yung finals ng Pinasastig Unang Bara, yung ibang mga battles sa Ahon, 'di ba? Pero ayun, marami pa mga battles na hindi ko pa napapanood sa zoning, pero naisip kong bumalik muna sa mga pending request videos. So ayun, sige. Ayun, di ko na rin patatagalin. Price tag versus a class. Big shoutout ulit Lobelia Nadwa, sana mapanood mo to. So game. Yo! Game. Nag-usap kami ni Enigma. Sabi niya, next battle ko, tatapat na daw niya ako sa heavyweight. Ari, asan yung heavyweight? Eto ba? Eh, hindi ka nga pwede sa middleweight or featherweight. Malnourished ka! Nakakaintindi ka daw ng dialekto ng insekto. At out of this world daw mga pinagsasabi mo. Bakit sa... Battle of ano to Battle of Undefeated to. Nung time na to si Aklas 5-0 at si Price Tag naman 2-0. Malnourished ka! Nakakaintindi ka daw ng dialekto ng insekto. At out of this world daw mga pinagsasabi mo. Bakit sa planeta ka ba sinilang? Ang rason kung bakit 5-0 ka, dahil lahat ng kalaban mo, karamihan puro debut battle. Mga walang bilang. Sa laban na to, you losing the whole round. Na parang baril hindi pumutok yung mga bala. At huwag kang magpanggap na demonyo ka, bakla ka. Devil wears Prada. Ayos. Ikaw ay baboy, sa paraan ko na ikaw ay itaboy, sa laban na to boy. Ako ang new face of gangsta rap. Laban kay Filipino horror movie cover boy. Kaya tigil-tigilan mo ako sa pag-i-scream mo kung ayaw mo tensyon ko maging hyper. At kaya mo lang naman nasabi kay Apex na mas marami ka nakantot sa kanya dahil lahat ng dream girls mo, ikaw yung fucking nightmare. Bars. Ano? Asa ka pa magkaka-chicks kang hayop ka? Kahit magtayo ka pa ng sarili mong poultry at sa sobrang desperado ng sex life mo, nagsusulat ka na ng mga pangalan ng babae sa papel sa Bayjakol. Masabi lang na orgy. Si Raulo. Kaya huwag kang magpanggap na may nagmamahal sa'yo. Huwag kang retarded. Dahil kaya kong saktan yung damdamin mo. Pag binaril kita, tinamaan ka sa puso. Literal na broken hearted. Kaya payo ko na lang sa'yo, tol. Bumalik ka na lang sa banda mo. Kasi magiging emo ka lang uli sa laban na to. Dahil para ka lang naglaslas ng pulso mo. Ano?
Tingin mo matatakot mo ako sa mga horror rap mo? Ulul, para ka lang si Freddy. Sa bangungot ka lang nakakatakot. Ako, si Jason. Kaya kang paslangin ng literal. Kaya Freddy, bitbitin mo na lang uli yung gitara mo at tumugtog ka na lang ulit sa bar. Ngayon alam nyo ng mismatch tong laban na to. Dahil oo, Pinag-connecta ni ano no, yung Freddy na si Freddy Krueger na pumapatay sa panaginip sa pagkakaalam ko. Tapos yung Freddy Aguilar gitara, 'di ba? So, 'yun. Na pinag-cross match niya 'yun. So, 'yun. langin ng literal. Kaya Freddy, bitbitin mo na lang uli yung gitara mo at tumugtog ka na lang ulit sa bar. Ngayon alam nyo ng mismatch tong laban na to. Dahil oo, ako si Jason Eibler versus Freddy Aguilar. You're out of your 6-cycle mind na kalabanin ako. Hahampasin kita ng bamboo, sabay itatapon sa River Maya. Yari ka lang sa akin, you're dead. Now I'ma call you Eli Buendia, kasi ngayong gabi I erase your head. Tapos na ako kay Badang at kay Saito. Tapos ikaw tatapat saan sa flip top? Bakit? To beat me or the right one? Pwes lalagyan ko ng EOUS yung pagiging right one mo. Kasi uuwi kang Righteous. baldadot naka-wheelchair. Parang si Right Choose One. Yo, nanapanood ko pala yung laban nyo nila Apex. Kapag kayo laban mo kay Apex, di ba? Ito sabi niya, oh. Pag dinamay mo ang girlfriend ko o ang kasintahan ko, literal, sa hukay ang diretso mo. Nakatakot ka, brad, ah. Pues putang ina ng pokpok at pangit na kasintahan mo. O anong gagawin mo? Anong gagawin mo, pare? Give your best shot, pero kailangan mapatumba mo ko. Dahil kung hindi, magtago ka na sa likod ng mga bouncer o magpa-rest-back ka na sa mga tropa mo. Dahil pag nangyari yon, magiging madamot ako kay Enigma. Hindi ka niya maa-arbor sa akin at hindi siya magiging bukas palad sa'yo dahil hindi ka niya sa akin masasalo. Ha? Kung basketball league ang flip-top, ako ang rookie of the year ngayong taon. Ikaw, bangko ka lang. Alam mo kung bakit? You wanna find out? Kasi ako dinraft sa liga para pumirma ng kontrata. Hindi katulad mo, nag-try out. Ngayon ako ang MVP. Most violent player. Galing sa team shots fired na parang OKC. Kasi lahat kami mga shooter. Brad, hindi technical ang tawag dito. Mamimiligro buhay mo sa akin kaya puro flagrant foul. At hindi bola gagamitin ko. Ulo mo, wala nang crossover. Itatakbo ko dun sa outside, tapos dun ko ipapalo it, dribble. Tawag dun, out of bounds. Kailangan mo ng +1 na kasama para matalo ko, na parang kailangan mo mag-addition. At babawasan ko na yung mga nagtatapang-tapangan sa ligang to, subtraction. Sa mga gangster at hustler na katulad ko, we don't die, we multiply. At 187 ang hatol ko sa'yo, yan ang aking solution. Dahil hindi ako natatakot lumaban sa kahit sinong battle MC sa flip top at sa kahit anong division. Brad, Okay. hindi ko sinabing intindihin mo lahat ng mga sinabi ko. Huwag ka ma-struggle. At hindi rin naman bagay sa'yo mag-aral ng algebra. Dahil wala kang acute angle. I got punchlines, metaphors with aggression. I'm marvelous. Panalo na ako dito. Simple as 1, 2, 3. Don't make it calculus. Ha? Oh, easy ka lang. Teka lang, nasalita ako pare. Huwag ka masalita ha. Dinidistract mo na naman ako eh. Partida, class. Hindi pa kita nilabasan ng danaw o kaya ng paltek. Pero pagdating sa lirikalan, ako yung mas tinik. Standing mo, 5-0. Standing ko, 2-0. 5 minus 2 equals yun ang standing ko pagtapos ng laban natin na to. 3-0. Tayo. Okay, yung haba nung round ni Price. Maganda naman yung maganda naman yung binigay
ni price tag ng mga punto at anggulo para kay Aklas. Medyo mahaba lang talaga, kaya sa sobrang haba ng round ni price tag, instead of effective na yung line or nakuha na niya yung momentum, since mahaba nga yung nagiging rounds niya, nawalan ulit ng momentum. Magbi-build ulit si price tag ng another one. Ganun ulit, cycle. Makukuha niya yung momentum sa isang punchline, magpo-post siya, mawala, magsa-set up, tapos makukuha niya ulit. 'Di ba? Ganun eh. Ang haba kasi nung construction ni price sa rounds niya. Pero nagustuhan ko yung marami siyang mga references dito na nagustuhan ko, yung gun burst niya. Medyo off lang yung addition, subtraction. Maganda na andun na tayo eh. Addition, subtraction, tapos multiply, tapos yung sa division medyo off kasi ang ginawa niya dun sa division hindi sa math eh. 'Di ba? Yung addition, subtraction, dadagdagan, babawasan, tapos multiply. Yung sa division, ginawa niyang division na na sabihin nating kasi ang kung paano niya ginamit sa anumang division eh. So hindi niya ginamit as math symbol yung division. So medyo off lang 'yun. Meron pa yung Freddy tsaka Jason na reference, 'di ba? Sa bandang dulo pa nagland yung ikaw si Freddy Aguilar, ako si Jason something, 'di ba? Marami pa. Yung gun burst na sa early part ng round 1, yung nagsayang ng round, parang barrel na hindi pumutok, something ba yun? Parang ganun ata yun. Maganda yun. Although marami siya eh. Maraming tumatak. Maraming quotables dito sa round 1 ni Price. Nagustuhan ko naman yun. Marami. Actually, marami siyang ginamit na references na nagustuhan ko. So, ayun. Tignan natin. Overall, nagustuhan ko naman yung performance ni price tag. Kumo-connecta naman yun. Mararamdaman mo pa rin kahit pa paano yung technical points of price tag dito sa round na to. So, tignan natin kung ano yung balik ni Aklas dito. Kasi, kaya ko to naisipang reviewin kasi marami nagsasabi na kay Aklas daw yung battle na to. So, let's see. Game. Unang banat kay Aklas, oh. Hoy bata! Hoy bata! Bata! Filipino gangster. Hoy bata! Kaya mo bang tapatan? 2 minuto kong pangsunog! Bakbakan! Malamang hindi! Kaya suplado kang uuwi tulad ng mga batang natalo sa aspakan! Alam mo yan. Musta nga pala biyahe mo sa bus? Paluwas! Ang balita ko, naiwan ka sa Tarlac, bus stop! At nung nakauwi siya sa Santa Mesa, ticket ng bus ang pinambili niya sa tindahan bilang pera! Ano akala mo sa bus? Money changer? Ang bobo mo! Palibasa PG! Probinsyanong gangster! Hindi ka astigin kahit meron kang music video. Dahil mga kasama mo doon, mga batang yagit at rugby boy sa San Fernando, La Union. May nalalaman ka pang itim na bandana, baka isakal ko yan sa leeg mo, ibusal ko yan sa bibig mo. May nalalaman ka pang itim na bandana, naghihiraman lang naman kayo. Squatter! Ikaw ang totoong squatter, hindi si Delo! Squatter! Siga ng kalye, laban sa parumbado ng kalawakan! Huwag kang paloko-loko bata! Baka batuin kita ng kometa at planeta! Tagaspangan! Ubusan lahi! Isang upang yung kampon at imperyo! Lahat kayo'y magantimpala, ito yung pagiging abo! Malamang mapapakamot ulo ang Diyos at Diablo! Dahil sa lupa ay nakalutang kitang tatanggalan ng espiritu! Price tag!
Sige, Espiritu. 'Di ba? Last name ni Joe Mario, ni Price Tag yun, yung Espiritu. kitang tatanggalan ng espiritu, price tag. Sige, sumabay ka! Dahil dyan sa bunganga mo, hatakin ko ang saong mo! Ganyan ako pagbalat ng buto, mas masahol pa sa arkitekto! Oo! Kadugo ko ang mga insekto! Kaya ibang klase at doble sa grabe ako mamerwisyo! Kaya atras ng 500,000 hakbang patalikod dahil baka madamay sa pinsala unyon mo sa isang hampas na malabuntot pagi kong kumayod, mangingisay at walang kawala unyon mo. At baka nakakalimutan mo, madali lang ibagsak ang price mo, palitan ko lang ang tag mo, tangina mo. Sa Shotsmart Entertainment, ikaw lang ang hindi big fish. Kahit mukha kang catfish, dahil isa kang big leech, bitch. At ako ang dahilan kung bakit hindi mo makakalaban ang pinapangarap mong si Balakid. Dahil kaya class pa lang, hindi ka na makakatawid. Uwi! Okay. Preference na lang to guys ha. Preference. Baka marami na namang magalit dyan or komento na marami ako nababasa eh. Pero hindi na para isa-isahin, hindi na para pansinin yon. Pero ayun, unahan ko na. Preference guys. Kung gusto nyong marinig yung opinion nyo sa kada battle, gawa kayo ng channel. 'Di ba? Gawa kayo ng channel, gawa kayo ng reaction video. 'Di ba? Pwede naman eh. Papakinggan namin yan. Walang ano dyan, walang mali at walang tamang opinion. So, opinion mo yan eh. Preference mo yan eh. Iba-iba tayo ng panlasa, iba-iba tayo ng pandinig, iba-iba tayo ng na natitipuhan sa kada battle. So, ako, lahat ng lahat ng nasa channel natin na video, syempre, opinion natin yan. Wala pa naman tayong nakakakolab eh. Wala pa tayong nakakakolab. So, wala pang brainstorming na nagaganap sa kada battle. Pero, I'm looking forward and working for that soon. Pero, ayun. Sa round 1, preferences, aklas ako dito. So, magkaiba ng atake eh. Si Price Tag, technical. Ito yung mga nakita ko kay Price Tag. Technical siya, lyrical. Andun yung gun bars. Andun yung mga punto. Tapos, mahaba yung round. Nawawala yung momentum. Magagawa ulit. Mag-generate ulit ang momentum. Tapos, mawawala ulit. So, ganun cycle yung nakikita ko kay Price Tag. Ang tanging bumubuhay lang dun sa round 1 ni Price Tag kapag kumonekta yung isang punto niya na para sa akin mabigat. So, sa tingin ko, meron akong mga 2 o 3 nagustuhan doon na sabi ko, itangin na, solid yun. Yun eh. Pero, may mga references din si Price Tag na para sa akin sulit din. So, hindi ko na isa-isahin nyo kasi marami din talagang kumonekta si Price Tag para kay Aklas. So, the difference was, kaya ako ibibigay kay Aklas yung round 1 kasi para sa akin mas mabilis mahatid ni Aklas yung yung mensahe niya sa atin. Mix yung approach ni Aklas, may technical, may patawa, lalo na yung big glitch ka, bitch, something gano'n. Basta yung natawa si Arik, natawa rin ako dun. So, nagustuhan ko yun. Tapos, yung pagiging unorthodox kasi ni Aklas, built-in eh. Diba? Siya yung nung time na to, anong year ba to? 12 years ago, anong year to? 2012. So, 2012, before pa magkaroon ng isa buhay, diba? Ito yung kupal term, diba? Ito yung term na kupal before. So, ganito yon. So, para sa akin, yung unorthodox unorthodox style ni Aklas, natural na sa kanya. Kaya kahit anong sabihin niya dito, kung ano man yung gusto niya sabihin, insekto, something ganyan, matatawa ka, kukonekta sa kalaban kasi
matatahi niya na maayos eh. 'Di ba? Sa delivery din niya na para sa akin ano rin underrated, 'di ba? So, ayun. So, ano yung mga keys kung bakit binigay ko kay Aklas? Unang-una, mas mabilis niyang na-attend yung mensahe niya sa compare sa round 1 ni Price. Mas para sa akin mas well-rounded si Aklas. Kaya niya mag-mix ng mga patawa doon sa mga bara niya. At mas malinis, mas tuloy-tuloy, mas mabilis. So, yun lang. Sa preference ko lang yun, opinion ko lang yun. At score siguro 8-7 in favor of Aklas. Round 2. At kay Price, Okay. Aklas, ano ulit palang kampo mo? Murder, Murder, death, death, kill, right? Murder, death, kill. Murder, death, kill. Ilan na ba napatay nyo? Marami na. Di ba kayo yung mga nag-rap na kayo yung mga nag-rap ng I will cut your head in a hacksaw. I will eat your brain with your heart, and I eat your whole family in the bloodshed. Diba? And the stars and the moon and the sun up and down with the galaxy and with the Big Bang Theory. Ano ba yan? Ato real talk pare Di ba kinausap mo ako sa Cavite? Kinausap mo ako sa Cavite, di ba? Di ba? Ito sabi niya Price tag, napanood ko yung laban mo kay Badangat kay Saito, pare bang klase? Tangina, grabe pare, ayaw kitang makalaban. Promise pare, Pexman, mamatay man, ayaw kitang makalaban tol, nangatakot ka. Di ba yung sinabi mo sa akin nun? Di ba? May pa Pexman, mamatay ka pa? Pwes nagsinungaling ka, mamamatay ka na ngayon. Ha? At yung mga sinasabi mo sa akin na yun, totoo yun eh. Di ba? Pexman ka pa, mamamatay ka na ngayon, gago. Yung sinabi mo sa akin, Aklas, yung sinabi mo sa akin na ayaw mo akong kalaban, naging pusi ka na nun. Ang pinagtataka ko lang, sinong nagpairam sa'yo ng bayag para tumayo at harapin ako ngayon? Yeah. Gangsta rap bulok! Alam mo pag gusto kitang patayin nung narinig ko yun? Ha? Pero di kita masisisi. Dahil real talk, ilang beses ka na palang ginulpe ng mga gangster sa Las Piñas at vigilante sa Cavite. Ha? Hindi ko alam kung anong klaseng kahayupan ang ginawa nila sa'yo noon. At malamang yun din ang dahilan kung bakit nawalan ka ng ngipin at nakapustiso ka na lang ngayon. Malamang siguro ninakawan ka pa nila ng pera, iPhone, Nokia or Blackberry. At yun ang worst fairy tale of your life. Dahil tinanggalan ka nila ng ipin, so yung mga gangster nagmistulang tooth fairy. Tapos sinisigaw-sigaw mo pang heavyweight ka, ang dami mo nalalaman. Wala ka pa rin sa listahan ng mga magagaling. Dahil hanggang ngayon wala ka pa rin pangalan. Nagkamali ka ng binangga para lang kitang ginawang target practice na walang sawang pinutukan. At yung karir mo ay parang treadmill. Alam mo bakit parang treadmill? Kasi takbo ka ng takbo, pero karir mo wala naman napupuntahan. Nice. Technical, di ba? Ako yung last ride sa yung final destination in your last breath. Lalagutan na kita ng hininga dahil wala namang gustong huminga ka. Dahil alam naman namin lahat ng baho mo. Bad breath. Oo, Aklas, literal na gangster ako, hindi ko na kailangan magbandana o maggagagang sign. Dahil kaya kong palinyahin lahat ng MDK dito at pagkasapakin ko kayo isa-isa. Dahil doon ako magaling sa punchline. Kaya huwag kang magpanggap na masamang tao ka. Ha? Huwag kang magpanggap na masamang tao ka. Hindi mo kayang pangatawanan yung mga sinasabi mo. You're nobody. Madali ka lang isalvage, itapon yung katawan mo sa ilog, tapos ulo lang ang matatagpuan. Nobody! Hindi body bag ang tawag dito. Ihahandbag ko yung pugot na ulo mo para walang ebidensya at walang makakita. Tapos babalutan ko ng dyaryo, tapos itatapon sa mga tao. Ngayon ikaw na ang ulo ng balita. Nice. Ako ang malaking burat ng shots fired. At ako ang first time mo, Aklas. Huwag kang mag-alala, alam ko naman dahan-dahanin. Dahil ako ang virgin sa pagkatalo mo, putang ina ka. Duduguin ka lang sa akin. Ngayon, Aklas, bitch na kita, suck my dick habang nagsusulat ako ng mga kanta at nagwiwid ako sa bago kong album. At pagkatapos
Pagkatapos nun may sorpresa ako sa'yo. Huwag mong isiping ice cream at huwag mong isiping sweet ako pag sinaksakan ka sa bunganga mo ng Magnum. Hindi mo gusto ugali ko, di ba? Well, I don't like you too. Kung meron kang siyam na buhay, may siyam na bala akong tatama sa katawan mo. Cause I kill pussy like you. Kaya pag binaril kita sa mata, sabog pati ulo mo. Literal na wala ka nang kikitain at wala ka ng utak kasi wala ka ng sarili mo. Kaya wag mo akong sisigawan ng uwi kung ayaw mo madisgrasya. At kaya kitang pauwiin na maaga. And the fastest way for you to go home, ambulansya. Enigma, busog pa ako, pero bakit hain ka ng hain? Sa mga nakakalaban ko, kailangan mag-pray dahil sa food chain na to, ako yung predator. Kain lang ako ng kain. At huwag kang umasa na mananalo ka sa akin dahil literal na pangalan ng grupo mong gagawin ko sa'yo ngayon. Murder, death, kill ka sa akin. Bakit ako matatakot lumaban sa flip top? Kung sakali naranasan ko naman makipagsuntukan. Bakit ako matatakot makipagpalitan ng bara kung nakikipagpalitan ako ng bala sa barilan? Hindi ko sinasabi to para sabihin nyo gangster ako o matapang ako. Yun yung tunay ko naranasan. Kaya bakit ako matatakot sa'yo? Punyeta ka! Kung lahat ng mga linya mo puro katang isip lang. Walang katotohanan. Ngayon, alam mo ng pinagkaiba ng lirikal sa literal. Galitin mo o gago ka, labas mo sa akin, ospital na kritikal. Kaya aklas, wala akong pake kung sinasabi mo gangster rap di na uso. Dahil mas marami akong record sa pulis kaysa sa recording studio. That's gangster. Mas malakas to. Mas malakas tong round to ni Price. Lalo na yung ano, pinaka nagustuhan ko dito yung hindi to body bag. Diba? Hindi to body bag. Tapos nobody, dyaryo, ulo, ikaw na yung ulo ng balita. Yun yung mga nagustuhan ko. 'Di ba? Yung itapon sa ilog, yung bangkay mo itapon sa ilog, ulo lang yung kita, nobody. 'Di ba? Tapos yun, ang ganda nun. Nagustuhan ko yun. Kung paano na-deliver ni Price Tag yun. Actually, yung schema na yun, ayun yung pinaka nagustuhan ko sa buong round 2 ni Price. Yun yung pinaka tumatak sa akin. Ayun yung pinaka mabigat na bara para sa akin. Tangin ang ganda nun, yung ulo ng balita. Yung ulo mo ibabalot ng dyaryo, ikaw na yung ulo ng balita. Ganda nun. Ano pa? Ayun, yung umulitan tayo, yung nobody. 'Di ba? Ano pa? Marami, pero ayun lang yung hinighlight ko dito. Ayun lang yung pinipinpoint ko kasi yun yung pinakamalakas na narinig kong linya dito sa round 2 ni Price. Tapos, ano to compare sa round 2 ni Price, sa tingin ko, mas malinis to. Mas mabilis niyang mahatid yung mga mensahe. 'Di ba? Nag-umpisa si Price Tag sa inside angle na kinausap daw sa Cavite. So, we don't know if that's true. Pero para sa akin, na itawid ni Price Tag yun ng fluent, ng maayos. 'Di ba? Tapos ano pa? Marami. Doon nag-start. Tapos, yun na, nagtuloy-tuloy na yan. So, ayun. Mas malakas yung round 2 ni Price compared dun sa round 1 niya. At let's see kung ano yung ibabawi. Kailangan makabawi ni Aklas dito. So, game. Dalawang banat, Aklas. Puro kalokohan mga punchlines mo. Kagaya ito ng 10 utos ng Diyos mo. Kahit sagrado yan, kaya kong lumabag. Hindi ako natatakot, lalo na sa'yo, Price Tag. Sa 13 kanta mo, kahit isa, walang pumatok. Walang nakinig, kahit libre mo na nga ito, inaalok. Meron ka pang 3 kantang love song? Lahat naman patalo. Halatang sa pag-ibig noon, lagi kang balagoong. Ito po, tingnan mo. Love song Tangina! Rap na ba yan? Ang baduy mo kahit hindi ka kape. Bakit? Masyado kang self-proclaim. Hindi sa'yo ang rap game. Wala kang pinangahawakan titulong ebidensya, kaya huwag kang wannabe the game. Baka paglaruan kita. Tawagin mo pa si Lil Wayne, pag-uuntugin ko lang kayong dalawa. Kahit taong asong kalye ka na lumaki sa kalye, salat ka sa tindig at angas. AKO dog ka pa, gudok!
Sa pagkahul ka lang malakas kung sumugod ka pa atras. Yo, dito, wala kang magugoyo. Ipapaalala ko lang sa'yo, lakas ng askal ay kalas sa kasal na sakal ni Aklas. Lima na! Napabulagta ako sa duelo kaya ako ay 5-0. Sunod ka na! Mati ka sa isang check ko, sa akin na papremyo, sakto, bagay sa record ko, Nike 6.0. At dito sa loob at labas kita, tatalunin. Kaya yung 2-0 mong standing, sa isang hating gabi, aking papantayin. Kaya akain ka ng mga bit-bit mong amuyong, papauwi sa pamilya mo sa La Union nang walang apelyido sa katawan, walang espiritu. Dahil hindi lang insekto ang mga kapanalig ko, pati ang mga nakapaligid na elemento. Lulunurin kita sa tubig ng katawan mo at hindi ka makakalangoy. Tutupukin kita sa ginatungan ko at pinalayab mong apoy. Dahang-dahang mauubos hanging iyong hinihinga hanggang sa wala ka nang magawa at kainin ka ng nakangangang lupa. Huwag kang astang matapang. Basura lang ang kaya mong itapon sa lansangan. Huwag kang astang matapang. Dilaw na saging lang ang kaya mong balatan. Huwag kang astang matapang. Nataranta ka nga nung binato tayo ng palpak na pilbak sa tapat na sagiyo. Buhay na testigo, si Enigma. Huwag kang astang matapang. Dahil hindi mo pa kayang tumawid sa EDSA na mag-isa at may kasama. At huwag kang astang matapang. Hindi ako nawawala. Sinasabi ko lang sa'yo kung ilang ulit kang umastang matapang kahit hindi naman. At yung mga reference mo, tol, laspag na yan kagaya ng Japayuki. Inuulit-ulit mo parang asarap mong tupiin parang papel. Origami. Price tag double G ka pa, kahit maging double G yung tag mo, hindi ka pa rin magiging henyo o gangster. Tangina ka, pabaril-baril na kikipagpalitan sa lansangan ng balay, gamit mo namang pellet gun. Tanginang to, anong walang napatay? Tanga, hindi pulis ang nag-aalap sa akin, pulis pa ang kalawakan. Wala akong blatter sa barangay, police station, kasi pinaghahanap ako ng FBI at CIA. Ganun ako ka heavyweights. Dalawa tinutumba ko, gusto mo? Pagtapos ito, maglamang pa tayo sa labas, freestyle battle. Tatapon pa rin kita, tatapakin kita na parang ipis. Ganyan ako kalakas, nakasuot ka pa ng rosaryo, ganito ako sa religyoso. Yan ang isasakal ko sa'yo. Sakto kulay pula, magiging ganyan ang dugo mo at mata mo. Uwe! Putang ina mo, bulok! Patlong banat ni price tag. Okay. Sayang kasi second half na nakuha ni Aklas yung yung momentum. Sa second half na lumakas yung mga punto niya at sulat niya. Nagustuhan ko yung second half, pero yun dun sa first half medyo ang bagal Ang bagal ng facing, yung mga ginamit niyang mga lines, ginamit niyang mga pang-atake kay Price, feeling ko nababaliwala hindi ganun ka-effective Pero nung second half, yung nakuha na ni Aklas yung momentum, yung peak ng performance niya dun sa second half, hindi na niya pinakawalan, nagtuloy-tuloy. Pero I think round 2 bibigay ko yun kay Price Tag kasi mas mabigat mas mabigat yung mga pinupunto ni Price Tag, at para sa akin walang linya si Aklas dun sa round 2 niya na tumapat doon sa pinaka nagustuhan kong linya ni Price, yung ulo ng balita. So maganda yung pinakitang performance ni Aklas, especially the second half of his round 2, but Price Tag was way better, 'di ba? Ganda nung performance ni Price dito. Mas malakas yung round 2 ni Price compared dun sa round 1 ni Aklas para sa akin So ayun, round 1 bibigay ko yun kay Aklas 8-7, pero pagdating sa round 2 bibigay ko to kay Price Tag sa score na 9-8. So ayun, 16 points all, tama? 16 points all. 8-7 in favor of Aklas, 9-8 in favor of Price Tag. Feeling ko nga, sabi ko nga sa inyo, mas malakas yung round 2 ni Price Tag compare sa round 1 ni Aklas, which is nakuha ni Aklas yung round 1 kanina. So, yun, better or best round so far sa battle na to yung round 2 ni Price, at ayun yung round 2 beat. So, tignan natin kung ano yung round 3 ng dalawa. Pero sa tingin ko,
dikdikan to. So game. Pangatlong banat ni Price Tag. Magkakasala ako sa mga fans. Dahil baka makasuhan ng flip-top pag napanood ni Tito Soto to. Dahil pag napanood to ng mga cyber police na in-overkill, minurder, binadibag kita, and it's a crime, wala akong pake. I don't give a fuck about you, and I don't give a fuck about the law. Cyber crime law. So bakit? Sa physics, sabi ni Isaac Newton, you can stop a moving object without an outside force. Pwes mamili ka, bala ko, bara ko, you choose. Kasi ako yung outside force na pipigil sa winning streak mo. Because tonight, you lose. Kaya sayang lahat ng mga linya mong binaon. Kung meron tinted ang incubator at meron tinted ang balat, total pag pinatay kita, wala namang gustong makita ang mukha mo. Kaya handa na yung tinted na kabaong. Hindi ko na kailangan ng Starbucks at casino. Magkakape ako at magsusugal ako sa burol mo. At matutuwa yung mga magulang mo dahil sa wakas na pakinabangan ka na nila. Dahil napanood ko na lahat ng laban mo at na-research na kita. Alam kong mamamatay ka lang sa akin. Kaya yung mga panahon na hindi pa tayo naghaharap, sinusukat na kita. Huh? Okay, ito tayo. Real talk tayo. Curious lang ako tol eh. Bakit mo kailangan murahin ang iba't ibang relihiyon at paniniwala ng mga ibang tao? Kasi bobo sila. Dahil ba MDK ka at kailangan yun sa image nyo? Kaya kailangan mo murahin ng Diyos para masabi ng mga tao na masama kang tao? Ilan na ba napatay mo? Nakapatay ka na? Muntik makapatay? Baka rape? Rape? Kasi aklas, kami mismo mga kriminal, marunong humingi ng patawad sa aming mga kasalanan. At alam mo, sa sarili mo, na kahit murahin mo yung pangalan niya, hindi ka niya kayang parusahan. Ang problema, aklas, hindi ako Diyos. Kaya sa lahat ng mga sinabi mo sa akin, mamaya pag wala yung camera, kailangan mo sa akin magbayad. Ngayon sana naniwala ka sa Diyos, dahil Diyos lang ang marunong magpatawad. Utang ina. Huwag mong sisihin ang Diyos kung bakit pangit ka at kaya hindi mo siya sinasamba. Sisihin mo yung nag-69 dog style anal sex sa yung ina na malamang yun lang ang tinatawag mong ama. Alam kong wala kang kinikilalang Diyos at hindi ka marunong magdasal. Pero sasambahin mo tong palad ko pag sinampal ko to sa mukha mo. Tawag doon may kapal. Ano? Asa yung mga nakakatakot mong rap at saka kumukuha ka ng mga laman loob? Ngayon, pinayagan ako ng Diyos na hatiin yan tiyan mo hanggang maglabasan lahat ng bituka. Kailangan mo na magbalik loob. Ako ang simula, parang unang pahina ng Biblia, ang Genesis, na may imaheng kinakatakutan sa pelikula ng residente ng mga demonyo, si Nemesis. Ako ang ahas na dahilan kung bakit kinagat ng nanay mong si Eva ang mansanas. Kaya ka pinanganak na pangit at puro hirap ang iyong dinadanas. Ako ang Panginoon na magbibigay sa'yo ng parusa para di ka na makabangon. At hindi ka pwedeng gumawa ng malaking barko. Pag binaha ko mundo nyo, hindi ka na pwedeng umahon. Huwag niyong isipin, hatid ko yung magandang mensahe. Hindi ako santo. Kung si Moises hinati ang dagat, ako kaya kong hatiin yung katawan mo. Hindi ako si Jesus, naglalakad sa tubig. Ako yung maglalakad sa umaagos mong dugo habang sa leeg mo may lubid. Ito na ang nakatakda. Ang hiyong huling hapunan. Papakain ko yung katawan mo sa mga apostoles ko at yung alak mo yung magmimistulang alak sa aming inuman. Ako yung pari na magpapayari sa'yo. Mararamdaman mong aking bagsek. Ipapapako kita sa krus. Pero hindi patayo, kundi nakabitin ng patiwarik. Ako ang katapusan mo. Parang huling pahina ng Biblia. Ang revelasyon. Ngayon nakita nyo si Aklas kung paano ko pinatay at kinain. Patay ka na, putang ina mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, shots fired ako at ang rap game ay amen, amen, amen.
Pinanood ko na lang yun, guys. Hindi, sige. Pakinggan muna natin yung round 3 ni... Ano kasi, crucial to nga eh. Crucial tong round 3. Pares silang may nakuwang round para sa akin at pares din sila ng score na natala. So, yung round 3, pinakinggan ko yung kay price tag. Sa tingin ko, malinis naman yon. At naintindihan ko naman yung mga reference na ginamit niya, lalo na yung sa Biblia, Genesis, 'di ba? Tapos binreakdown niya si Aklas kung paano niya patayin, 'di ba? Tapos huling pahina ng Biblia, Revelation, 'di ba? So nagustuhan ko yung schema niya about dun sa Bible. Parang dark 'di ba? Dark yung Bible ni Price 'di ba? So ayun. Nagustuhan ko yung schema niya na yun. So sa tingin ko, mahihirapan si Aklas makuha tong round 3, pero depende. Syempre depende sa presence ni Aklas, depende sa writtens niya, sa context niya. So game, pakinggan natin to. Time. Huling banat kaya klaso. Paano ka naman naging Pilipino gangster na malakas? Tingnan mo nga, pink ang iyong sintas! Pambading! Naalala ko, noong unang battle mo sa liga, piling Johnny Abarientos ka, ang galing mo mang Alaska, parehas naman kayong dalawa ni Badang, pineperaan ng asawa. Ano yung pagmamalaki mo sa akin ngayon, bata? Yung pagkapanalo mo kay Saito Makata, yung kalaro mo at kapabata sa Pikong Bandera sa Eskinita? Ulul! Amoy lang ng bunganga mo ang mabagsik. Mas mahina pa sa taong may folyo iyong mga lyrics. Saka, alam ko naman, marami ka nang napatay, nasurot, nasuntok, nalamok, nasaksak na ipi sa sulok. At alam ko kasing dulas ka ng bulate, pero isang series ka lang katulad ng kuto at garapata. Hindi mo ako mapapatid. Ito ang pangalawang pag-ahon ni Aklas. Hindi ako madadapa dahil marunong ako magtali ng sintas. Hindi ako masisindak sa'yo dahil nakatapak ako sa bunbunan ng sinusunod mong satanas. Kilala mo na ako? Ako ang sakit na muntik na kumitil sa'yo nung bata ka, patawagin mo akong tikdas. Naisip ba ako? Yakapin mo mga linya kong kasing talas ng kutsilyo habang mga letra ay pumupupo kagaya ng martilyo. Mga boka-boka ko ay mas masahoy pa sa usok ng sigarilyo dahil hindi lang baga mo ang mapeperwisyo, sunog pati yung nukleo sa sentido. Ganyan ako kapilyo. Time! Oras na para umuwi! Uwi! Gayahin mo na lang si Kuya Spade. Asikasuhin mo yung pamilya mo. Dahil dito, wala kang espasyo. Ano yan? Ano yan? Drawing ng anak mo, drawing mo. Tattoo ba yan? Lahat sablay! Tulad ng linya mo pagkakaraya nito, hindi pulido, kaya walang husay! Isa ka lang aliping gigilid sa bahay ng Maharlika. Ako ang Barabas. Hindi ikaw ang katapat ko, kaya Enigma, pakilabas si Smaglas! Dahil kay kulang, kahit ipinakanak ka pa ng 9 na buwan. Kaya hindi ko nakasalanan kung hindi mo rin maunawaan ang panaginip ng alikabok. Palibasa isa lang iyong nalalaman, ang pagiging gangsta rap, kaya ka bulok! Gangsta rap, bulok! Gangsta rap, bulok! 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 Basta gangsta rap, bulok! Nakita ko sa mga video mo, ang dami mo mga pinapaypay na pera, puro fake money naman pala, fake money naman pala! Fake! Bingi! Fake money naman pala! Nakita ko may peso sign ka pa sa mata, halatang oportunista ka, kumakantot ka rin sa pera kahit wala itong vagina! Anong siyasabi mong papahila mo kami dito murder death kill? Baka kayo, tangina, dalawa nga lang dumating sa mga kagrupo mo, natakot sila lahat sa akin, ganun ako kalakas! Putangin na mo! Pinapako yung panila ako, tingnan mo, napipingo na ang gago, ulol! Uwi! Probinsyanong gangster! T.I.M. time, tangina mo Ano, gusto ba? Tangina, nakarilo ka pa, akala mo astingin ka, tingin formal. Tanga! Mukha kang gangsta rap na uutol, brutal, wala kang kwentang kritikal. Bakit? Ba't umaangal ka? Kanina nagsasalita ka, hindi naman ako umaangal ngayon, umaangal ka puta ng puta. Tangina mo ka, kalbo! Wala kang kwenta sa mundo. Isa kang tao na nakasilong sa delusyon.
Ikaw ang wala sa realidad, hindi ako. Dahil sumasamba ka sa ilusyon ni Heso Kristo. Tandaan mo, hindi kailangan maging Katoliko para mabuhay sa mundo. Mas bobo ka pa sa nilalarawan ng salitang bobo. Oo, sabihin na natin nagbubuhat ako ng bangko, pero sa'yo ko ihuhulog. Freestyle na to eh, no? Nagbubuhat ng bangko. Aminado naman ako, hindi pa ako tapos sa pag-aaral. BA student ako. Eh, ikaw, IT? Information tungaw? HRN! Hotel and Restaurant magnanakaw! Kaya pala mga hinahain mong bitch, lahat ng kanta mo, puro nakaw! Bakong ina, tinagalog mo pa yung flow ni The Game, akala mo astig ka? Wak ka! Wak! Uwe! Ito, bigyan mo sa ito, no? Bulok! Time! Flip top! Mag-iay! Para sa lahat! Yo, flip top! Okay. Round 3 price tag yun. Mas constructed, mas nakasalansan ng maayos, mas structured, mas may direction, di ba? Yung performance ni Aklas, all 3 rounds consistent. Kung ano yung pinakita niya sa round 1, round 2, round 3, yun at ayun din yung pinakita niya sa buong battle. So, andun yung mga mixture ng iba't ibang estilo, may mga jokes, may mga bars, 'di ba? Andoon. Kaya makikita naman natin at mapapansin naman natin. Pero ang nangyari kasi, kaya para sa akin hindi na naging ganun ka-effective yung rounds 2 and 3 ni Aklas kasi nakapag-set na si price tag ng round 2 bit eh. 'Di ba? Kasi ito, balikan natin. Konting recap lang. Nung bumana si price tag ng round 1, siya yung nakapag-set ng tono. Kaya nung bumanat si Aklas sa round 1, para sa akin naungusan niya kaagad yun. Natabunan niya, naunahan niya kasi para sa akin mas effective si Aklas that time. Mas kumokonekta siya, mas tumatatak yung mga linya niya for price tag. So, ibig sabihin, siya yung nakapag-set ng tono. But, after that round, pagdating ng round 2 ni price tag, isang solidong round 2 yung naipakita ni price tag at hindi nabawi ni Aklas yung performance na yon, hindi niya natabunan yung performance ni Price. So, ang nangyari, round 2 beat, round 2 ni price tag, ayun yung naging basis, no? Na ganito dapat kalakas, or mas malakas pa dapat para makuha ni Aklas yung battle na to. Pero ayun, hindi eh. All 3 rounds ni Aklas hindi na consistent na. Kung ano yung standard na yung tono ng round 1 niya, yun na din yung rounds 2 and 3. Unlike kay price tag pataas. Round 1 yung pinakamahina, round 2 lumakas, at round 3 sumolid lalo. So ayun, round 1 price tag, rounds 2 and 3 bibigay ko yun kay price tag. So hindi ko alam kung paano nyo to binoto, kung paano nyo to ginudge. Pero yun, yung mga nagsasabing controversial yung battle, sa tingin ko since dikit siya, either way para sa inyo. Pero para sa akin siya nakuha talaga ni Price yung battle na to. So ayun, round 1 na Aklas 2 and 3 price tag, 24 points para kay Aklas, then 27 para kay Price. Okay, so ayun. Game. Ahon 4, unang araw. Flip top, kung natripan niyo yung event, yung battle na to, lalo na, magingay kayo, yung uling beses to. Malaking shoutout sa inyo lahat, sa lahat ng suporta niyo pagpunta dito. Sana bukas bumalik pa kayo. Ang boto kay Aklas vs Price Tag, 5-0 para kay Price Tag. Babati mo na, shots fired entertainment represent the hood 5-0 price tag. Okay, judges. entertainment, sa lahat ng tropa ko, kay Elisor Belica, kay Jerry Linigan sa Italy.
Ayun, salamat. Kay Oramel. Uwi na ako mamaya. Tsaka yun, gaya na sinasabi ko sa Facebook, pag sinabi ko, may weather shit lang, man. Like, yun naman. Yeah, flip top magingay para sa laban. Flip top magingay! Round 1, binigay ko kay Price Tag. Silip ko Round din. 2 kay Class. Round 3 kay Price Tag. Parehas lang malupit pero nadali sa magandang wordplay tsaka delivery ni Price Tag. Ipo Pampotero Ritmo Price Tag. Mas malaman yung lyrics para sa akin. Pag nagka-problema, nahirapan ako mag-judge dahil sa delivery. Mas malakas, mas mama si Aklas. Pero Totoo. si Price Tag, gradual yung aggression, nakabawi si Solis when it comes to delivery. Pero overall, lyrics para sa si Price Tag. Wala. Mel Price, all 3 rounds. All 3 rounds. Ako kay Price Tag kasi mas may laman yung mga lines niya, mas marami yung wordplay. Yes. Ayun. So, yun, Price Tag. Price Tag versus a class. Aminin ko huli akong nagbigay ng boto kasi inisip ko talaga, ang hirap talaga, clashing of styles. Yung styles nila extremes eh. Kumbaga, pag sinabi mong comedy versus serious, parang ganun. Oo, ganun, Sa kanila- ganun. Sa kanila naman, parang exaggeration versus reality. Yeah, tinimbang ko na lang sa lyricism pa rin. Okay. Tinimbang ko sa lyricism, kung papanoorin nyo yung video, makikita nyo na yung wordplay tsaka mga metaphors na ginamit ni Price Tag mas mabigat. Oo. Anyway, hindi ko naman sinasabing hindi tumimbang din yung hindi rin tumimbang yung kay Aklas. Kaso nga lang, yun, maraming pinapaulit-ulit na salita. Pero hindi rin yun yung dahilan. Isa yun sa naging edge ni Price sa battle. All throughout 3 rounds. Yun. Rudy. Kaya Price Tag po. Kaya nga pala, rest naman mabigat yung nila, yung mga banatan nila, nakita niyo naman. Bawat linya talagang pinag-isipan mabuti. Mas lumamang lang yung pagkamanghaw kay Price Tag dahil sa delivery. Nilamon niya, halimos. Delivery talaga. Yun yung para sa akin. Sa lyricismo, hindi nagkakalayo. Dun sa delivery, paano niya pinahayag yung mga hinanda niya. Dun ko binoto si Price Tag. Okay. So, ayun. I think wala ako naging kaparehas na vote na 2 and 3 Price, 'di ba? So meron ba? Sa tingin ko wala naman. Ano pa? Yun lang, wala naman akong idadagdag pa. At next na review o siguro request tayo ulit, request video pa rin. I don't know kung ano. Pero tapusin natin siguro to bago tayo mag-focus sa pulo, 'di ba? 'Yun. Kita-kits sa next na review. Boto ko round 1 na class, 2 and 3 Price Tag. Kita-kits sa next na review mga kumag. Peace out.